Why can't I? Tanong nito. Ang kulit talaga. Tumalikod siya rito. Hindi niya kayang makita ang lungkot sa mga mata nito. Because I can't give myself to anyone until I remember my missing past. Masasaktan ka lang, kaya dapat magpasalamat ka pa na inilalayo na kita. Pahayag niya rito. Are you happy? Nagulat siya sa tanong nito. Masaya ka ba na itinutulak ang mga taong gustong maging parte ng buhay mo? Muli siyang humarap dito. You can't understand, so please just leave. Kung ayaw mong umalis sa trabaho, fine, but control yourself. Avoid me. Seryoso niyang wika rito. You're being selfish. Don't you know that? Hadriana, please. Wala kang alam kaya huwag kang magsalita na parang alam mo ang nararamdaman ko. Hindi mo alam. Wala kang alam kaya pwede ba umalis ka na? Hindi niya napigilan ang sariling sigawan na ito. Pero hindi man lang ito natinag. Bagkus binigyan siya ng isang napakatalim na tingin. Tama ka. Wala nga siguro akong alam sa nakaraan mo. Pero mali ka rin. Dahil alam ko ang pakiramdam ng makulong sa nakaraan. For 20 years, I lived my life in the past. Sinayang ko ang 20 years ng buhay ko sa pananatili ko sa nakaraan. Ang dami ko na-miss na ngayon ko lang na-realize. Pero sabi ko, hindi pa naman huli. Meron pa akong kasalukuyan at hinaharap. Kaya sisimulan ko na ngayong mabuhay sa kasalukuyan. Tumulo ang luha nito na mabilis din itong pinunasan. Ramdam niya ang sakit sa bawat kataga nito. Pero magkaiba sila. Kahit gustong-gusto niya itong yakapin ay pinigilan niya ang sarili. Magkaiba tayo, Hadriana. Kaya wag mong ikumpara ang nakaraan mo sa akin. Madiin niyang saad. Ngumiti ito ng pilit sa kanya. Oo, tama ka. Magkaiba tayo. Dahil hindi ako duwag na kagaya mo. Naningkit ang mga mata niya sa sinabi nito. Minsan na ako naging duwag. At hindi lang ako ang nasaktan, kundi pati mga taong mahalaga sa akin. Naranasan ko mabuhay sa nakaraan kaya alam ko kung gaano kasakit at kahirap yung pinagdadaanan mo. Kaya ayoko tuluyan mong ipagkait sa sarili mo ang totoong kaligayahan. Nanatili siyang nakatingin dito habang ang mga mata ay lumuluha. Hindi na nga nito pinunasan. Salamat, pero madali lang sabihin para sa'yo dahil hindi ka nawalan ng alaala. Yung pakiramdam mo na may kulang sa'yo, pero hindi mo alam. Ngayon sabi mo sa akin, paano ko haharapin yung sinasabi mo kasalukuyan? Napalakas na rin ang boses niya. Mapait itong ngumiti at tumingin sa mga mata niya. Sarili mo lang ang totoong makakatulong sa'yo. Paano kung habang buhay mo nang hindi maalala, habang buhay mo rin pagkakaitan ng sarili mo maging masaya? Akala ko matalino ka. Huwag kang maging makasarili. Isipin mo ang mga taong nakapaligid sa'yo. Sa tingin mo ba masaya sila na nakikita kang ganyan? Tulungan mo sarili mo. Umpisahan mong tanggapin na parte na yun ng nakaraan mo at mananatiling nakaraan. Kapag nagawa mo yun, makikita mo ang mga nasayang mong panahon. Pwede naman magsisi pero huwag tumambay. Maglakad ka at makikita mo ang ganda ng kasalukuyan. Pinunasan nito ang mga luha at mabilis siyang tinalikuran. Parang tumatagos lahat ng sinasabi nito sa kanyang puso. Gusto niya tong pigilan at yakapin, pero tila napako siya sa kinatatayuan at hindi makagalaw. Nakita niyang tumigil ito sa harap ni Manang at kinuha ang baso ng juice. Mabilis nito yung ininom. Sarap! Nauhaw po ako na awahin ng boss mo, Manang. Wika nito na tila hindi galing sa pag-iyak. Kakaiba talaga. Ang bilis magbago ng mood. Lumingon ito sa kanya. Huwag ka na ulit magdadala ng babae sa opisina. Doon kayo sa hotel. Mag-resign ka na rin. Sayang pinapasweldo sa'yo. Wala ka namang ginagawa. Sigaw nito sa kanya at inirapan pa siya. Baliw talaga. Nakita niyang bumati ito sa pamilya niya. Pagkatapos ay hinila na si Vince palabas. Napaupo siya dahil pakiramdam niya ay nanghihina siya. Makasarili nga ba siya? Nakita niyang papalapit ang pamilya niya. Nasasaktan ko na ba sila? Oo, matagal na, di ba? Nang tuluyang makalapit ay mabilis niyang niyakap ang mami niya at ramdam niya ang lungkot nito. Naging bulag ba talaga siya?
Bakit hindi niya nakita na mas doble ang pinapasa ng mga magulang, ng buong pamilya niya? Gumanti siya ng yakap sa mami niya at doon tuluyan na rin siyang napaiyak. I'm sorry, Mom. Dad. I'm sorry to all of you. I'm sorry for being selfish. Isang linggo nang hindi pumapasok si JC. Mas ayos na yun para kay Hadriana dahil wala siyang mukhang ihaharap dito pagkatapos niya itong girahin. Akala niya nga wala na siyang trabaho pero hindi naman siya hinarangan ng security at inihagis palabas. Joke lang. OA lang siya dahil sa pinaggagawa niya. Nasermonan patuloy siya ng mga kuya niya nang ikwento niya ang ginawa niya. Hindi naman niya pinagsisisihan ng mga sinabi. Ewan niya ba kung anong sumapi sa kanya at sinermonan ng boss niya? Siguro dahil pareho sila ng sitwasyon at ewan niya rin kung bakit nasasaktan siyang isipin na nahihirapan ito. Gusto niya tong matulungan na makawala sa nakaraan. Ang lalim ng iniisip natin ah. Nabalik siya sa kasalukuyan nang marinig ang boses ni Vince. Napataas ang kilay niya nang makita ang apat sa kanyang harapan. What are you doing here? Walang respeto niyang tanong sa mga ito. Kapag walang ibang tao ay walang dahilan para galangin ang mga ito. We're going to eat, sagot ni Kevin na itinaas pa ang hawak na plastic. Wala naman si JC dito. Napatingin siya sa oras. Lunchtime na pala. Di man lang niya namalayan. We know, ikaw ang sadya namin. Let's eat. Doon na lang tayo sa pantry. We bought your favorite. Hindi niya naiwasang mapangiti sa sinabi ni Vince. Libre na naman ang lunch niya. Ngumiti siya ng pagkatamis-tamis sa mga ito. Okay, ayusin ko lang muna mga gamit ko. Susunod na ako. Grabe kanina halos hindi tayo welcome. Nakarinig lang ng libre. Ang tamis na ng ngiti. Wika ni Dominic na alam niyang inaasar lang siya. May sinasabi ka, Dominic? Baling niya rito. Sabi ko nga, pupunta na kami sa may pantry para i-prepare na yung food. Tara na guys! Nauna pa itong naglakad. Natatawa na lang siya. Bakit kaya takot ang mga ito sa kanya? Ang bait kaya niya? Pagkatapos niyang magligpit ay mabilis din siyang nagtungo sa pantry. Bukod sa gutom na siya ay namiss niya ang favorite. Pagkapasok niya sa loob ay nakaayos na sa lamesa ang kanilang pagkain. Umupo siya sa tabi ni Vince at nagsimula na silang kumain. Bakit hindi pumapasok si JC? Pagbasag niya sa katahimikan. Hindi niya na rin maiwasang magtanong. Nagkatinginan ng mga ito na tila nag-uusap kung sino ang sasagot. Parang mga tanga lang nang umunguso sa isa't isa. Para kayong tanga, sasagutin lang naman ang tanong ko, nagtuturuan pa. Sita niya sa mga ito. Bakit? Mismo na ba? Tanong ni Kevin. Tinaasan niya ito ng kilay. Bakit ko naman mamimiss yun? Buti nga nananahimik itong opisina eh. Tugon niya at pinagpatuloy ang pagkain. Pero kitang-kita niya ang mapanuring tingin ng mga ito. Deadman niya na lang. Bahala sila. Kinailangan magbakasyon. Mukhang natauhan sa mga sermon mo sa kanya. Natatawang sagot ni Vince. Nasa US yata siya eh. Napatingin siya kay Kenneth dahil sa sinabi nito. Nagtatanong ang mga mata niya. Ano naman ginagawa nun dun sa US? Diba nandun yung ex niyang si Nicole? Bigla siya natigilan sa sinabi ni Kevin. Oh, hindi kayo nakapagbalikan na si Juan Carlos? Mukhang natauhan na nga. Rinig niyang wika ni Vince. Bigla ay nawalan siya ng gana. Tangina, pagkatapos niya manermon sa iba ito pupunta? Walang ya talagang hudas na yun. What? Asik niya sa mga ito nang mapansing nakatingin na ang mga ito sa kanya. Walang sumagot bagkus itunuloy ang pagkain ng mga ito. Kainis talaga. Mabilis na nila tinapos ang pagkain. Ayaw na niya. It's over na. Wala namang kayo. Anong i-over mo? Tanong ng isang bahagi ng isip niya. Ay, oo nga pala. Wala silang label. Ay, naku, nakakainis. Wala sa sariling sigaw niya. Nakalimutan niyang may mga kasama siya na ngayon ay mga nakangisi na habang nakatingin sa kanya. Tumayo na siya. I'm done. Iligpit niyo na yung kalat niyo. Wala kayong katulong dito. Bili niya sa mga ito. Adriana, wait! Palabas na siya sana nang tawagin siya ni Vince, kaya napilitan siyang humarap. What? Napapakamot pa ito sa ulo kaya tinaasan niya ito ng kilay.
May alam ka ba kung saan makakabili ng manggang walang buto? Diretso na nitong tanong. Napanganga naman siya sa tinanong ni Vince. Maging ang tatlo ay pareho sa kanya ng reaksyon. Nang makabawi ay tiningnan niya ito ng masama. Nakatrip ka ba, Vince? Sa 27 years kong nabubuhay rito sa ibabaw ng mundo, wala pa akong nakitang manggang walang buto. Siguro meron maliit, pero yung wala talaga. Pahayag niya rito. Napangiwi naman ito. Ba, malay ko, yung best friend mo tanungin mo kung anong pinapahanap. Nasistress na ako sa kanya. Nakasimangot nitong Turan na tila stress na nga. Ano na naman kasing trip ng beshi niya? Kung sa bagay, buntis nga pala to at naglilihi. Kaya ayoko mong buntis eh. Baka mamaya magpahanap sa akin ng puno ng mangga pero ang bunga kamatis. Singit ni Dominic. Binatukan nito ni Kenneth habang si Vince at Kevin ay natatawa. Maging siya sa sinabi nito. Advance masyado mag-isip at mas malala pa ang hinanap. Hinarap niya si Vince. Magsimula ka ng maghanap at mahirap kapag hindi na pagbibigyan ng buntis. Baka pumangit inaanak ko. Inirapan lang siya nito. Hindi pa man lumalabas anak namin, baliw na ako. Hindi pa ba? Asar niya rito. Ngumisi ito. Oo, baliw na baliw sa kanya. Napailing na lang siya habang sina Kenneth ay Dominic ay parang teenager na kinikilig. Napansin niyang seryosong nakatingin si Kevin sa kanya, kaya kumunot ang noo niyang tumingin dito. Tumayo ito at lumapit sa kanya na mas lalong ikinakunot ng noo niya. Adriana, picture tayo. Wika nito pagkalapit. Ano na naman trip ng isang to? Bago pa siya makasagot ay umakbay na ito sa kanya at nag-selfie nang hindi siya ready. Kevin naman, hindi ako ready. Palitan mo yan. Pabebe niyang saad dito. Arte? Saad nito. Bago muli pinosisyon ang phone nito. Ngumiti siya. Labas dimples, syempre. Pero nagulat siya nang halikan siya sa pisngi ni Kevin. How sweet naman! Tinig ni Vince na nakangisi. Sinamaan naman niya ng tingin si Kevin na busy na sa phone nito. Hoy, Kevin, burahin mo yun. Palagay ko di maganda kasi nagulat ako eh. Bakit ka naman kasi nang hahalik? Reklamo niya rito habang pilit nakikisilip sa phone nito na inilalayo naman sa kanya. No, you're cute kaya. Pisil pa nito sa pisngi niya bago bumalik sa upuan. Ewan ko sa inyo. Lumayas na siya bago pa siya mahawa sa saltik na taglay ng mga ito. Nakahiga ngayon si JC sa kwarto niya. Masama talaga pakiramdam niya. Palagay niya ay nasobrahan siya sa mountain climbing na ginawa niya. 1 linggo din siyang hindi pumasok. Simula nang sinugod siya ni Adriana, nakapagdesisyon siya na tama ito. Sarili lang niya ang makakatulong sa kanya. Hindi niya akalain na yung baliw na babaeng yun pa ang magpapagising sa kanya. Naalala niya pa ang usapan ng kanilang pamilya pagkatapos ng tagpong yun. Flashback. Juan Carlos, aminin mo man at hindi, may point si Adriana. Bakit di ka muna magbakasyon? Wika ng lola niya. Nasa isipan niya rin naman yun. Kailangan niyang ma-relax at makapag-isip. Ikaw rin, iho. Baka makapag-move on na si Adriana. I like her for you. A brave and funny girl. Nakangising wika ng daddy niya. Pero iho, bakit naman kasi hawak lang yung kanya? Paano mo nakontrol ang isang magandang dilag na ipahawak lang yan? Nakakalokong singit naman, sabay ngumisi ang Tito Alfred niya. Pakiramdam niya ay namula siya nang maalala ang sinabing yun ni Adriana. Baliw talaga yung babaeng yun. Walang preno ang bibig. Akin na lang siya, Kaz. Total, sabi mo hindi mo siya gusto. Kaya akin na lang. Mahirap na makahanap ng kagaya niya. Buti nga, lakas ng loob sabihin sa'yo na gusto ka niya. Pagsingit ni Kevin. Matalim niya itong tiningnan. Hindi attracted. Pero kung makatingin ka kay Kevin, kulang na lang ibayon mo sa lupa ang pinsan mo, Juan Carlos. His mommy said. Nagsalita na siya para matapos na. Fine. I am attracted to her. Sino bang hindi? Pero alam niyo din ang rason ko po kung bakit pilit ko idinideny sa kanya. Ayoko siyang masaktan. Pahayag niya. So, ayos lang sa'yo na makamove on na siya sa pagkagusto sa'yo. Magkagusto siya sa iba. Tanong ni Tito Alfred. No! Mabilis niyang sagot na ikinatawa ng lahat. Then start fixing yourself before you regret it, son.
his mommy said while giving him a sweet smile. End of flashback. Nabalik siya sa kasalukuyan nang tumunog ang phone niya. Kevin is calling. Ano namang kailangan nito? What? Bulyaw niya rito. Lalo tuloy sumama ang pakiramdam niya. Oh, easy cuz. Ang init ng ulo natin ah. Kumusta mountain climbing? Ilang bundok ang naakyat mo? I'm not in a good mood. Kung wala ka na ibang tatanong, good. Check the group chat. I sent a very beautiful picture that for sure you will like. Bago pa siya makasagot, ay busy tone na ang nasa kabilang linya. Idiot! Bulyaw niya sa kawawang phone. Kahit walang gana ay tiningnan niya pa rin ang sinasabi nito. Ewan niya ba at kusang gumalaw ang mga kamay? Pagkabukas niya ay napamura siya ng malakas dahil sa nakita. A picture of Hadriana and Kevin. Nakakbay si Kevin dito at hinalikan pa sa pisngi si Hadriana. May caption pa na, "We look good together." Binasa niya ang mga message. Tita. "Oh, yes son, marry her." Daddy. "Juan Carlos." Mommy. "So beautiful. Sayang naman pinakawalan pa." Lola. "Game over na ba, Carlos?" Vince. "May date yata sila mamaya, Mommy eh. Nandito pa nga kami sa VCM." Napabalikwas tuloy siya ng bangon. Magpapagaling lang ako at ako na mismo lalapit sa kanya pero tangina Kevin. Gusto talaga siyang agawan. Sa paglayo niya ay napagtanto niya na gusto niya talaga ito. Sobrang namimiss niya to. Ang ginagawa niya ay pinapanood na lang niya ang video nila sa may parking at makakaramdam siya ng kapanatagan ng loob. Ewan niya rin, pero may kakaiba rito na kaya siyang pakalmahin. Noon pa man attracted na siya, unang kita pa lang. Sadyang pinigilan niya lang ang sarili. Kung sino man yung mga lalaking nakasama nito, sisiguraduhin niyang siya ang magwawagi. He's ready to fight for his happiness, and that's her. Mabilis niyang denial ang number nito. Nakakailang ring na ay hindi pa rin ito sinasagot. Nasaan ka ba? Nakakainis. Papatayin na sana niya nang sumagot ito. Pinutol niya ang sasabihin nito. Bakit ngayon ka lang sumagot? Nasaan ka? Anong ginagawa mo? Sino kasama mo? Sunod-sunod niyang tanong rito. Wait! Grabe siya! Hindi ba pwedeng kumusta ang napakaganda kong sekretarya? Halos isang linggo kang di nagpaparamdam tapos makapagtanong wagas? Baka sa boses nito ang pagkainis. He missed her voice. Wala pa ring pinagbago. Baliw pa rin. Hindi ka naman long distance. Narinig niyang wika nito. Anong long distance ang pinagsasasabi mo? Di ba nasa US ka? What? Ano naman gagawin ko dun? Nagtataka niyang tanong dito. Aba malay ko, yun ang sabi nila. Sino? Sina Kevin ba? May mga sayad yun kaya wag kang nagpapapaniwala sa kanila. Never mind. Bakit napatawag ka? Nakakaalala ka pa pala? Don't worry, buhay pa naman ang kumpanya. Come here in the house. Putol niya sa sasabihin nito. What? Nailayo niya ang phone sa lakas ng boses nito. Can you lower your voice? Malumanay niyang saad. Okay, pero ano sabi mo? Saan ako pupunta? Tanong muli nito. Ang sabi ko pumunta ka dito sa bahay. Ngayon na. Madiin niyang saad. As in, now? May trabaho kaya ako? Reklamo nito. Miss Montecillo, nakakalimutan mo yatang I'm your boss. Pagpapaalala niya rito. And I'm still your secretary. Copy po, sir. Sagot nito. Hindi talaga papaawat ang bibig eh. Sa company driver ka magpati dito. Tatawagan ko siya. Ha? Pwede naman ako makisuyo kay Kevin or Vince. Kontra nito. No, hindi ka magpapahatid sa mga pinsan ko o kahit kanino. Kay Kuya Jaime lang. Do you understand? Do I have a choice? Sarkastiko nitong tugon. Mas lalo yata siyang magkakasakit sa konsumisyon dito. Ano ba kasi yung pag-uutos mo? Pwede mo namang sabihin dito na lang. Habol pa nito. No. Are you coming here or I will fire you? Oo na. Ito na nga, mag-aasikaso na. Bakit parang paus yung boses mo? Napansin din nito. Kanina pa nga siya namamalat. Masama talaga pakiramdam niya. Oh my goodness! JC, pati ba naman dyan sa bahay niyo wala kang pinalagpas? Kaya mo ba ako pinapapunta para panoorin kang makipagjugjugan?
Ang sama mo naman. Wala ka bang puso? Hindi ako... Stop! Muli niyang putol sa kakadaldal nito. Napapikit siya. Lalong sumasakit ang ulo niya. I'm giving you 20 minutes. Kapag wala ka pa rito, you're fired. Siya na ang pumutol sa tawag. Baka kasi kung ano-ano na naman ang lumabas sa bibig nito. Hindi niya alam kung bakit imbis mainis, ay napapangiti pa siya. Malala na rin yata siya. Nababaliw na. I can't wait to see you. I really miss you, Hadriana. Bahala na, may sakit ako. Mas pabor yun para alagaan niya ako. Kausap niya sa sarili habang